And gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. The fifth regular session of the 15th Sangguniang Panlungsod is now called to order. Roll call, Madam Secretary. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Riofer Nicole H. Ronquillo, Honorable Miguel Pilina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. Hingan po natin si Honorable Mike Lina para pangunahan tayo sa dasal at pag-awit ng lupang hinirang. Good morning everyone. Pansamantala po nating ilagay ang ating mga sarili sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we begin this day, we ask for your strength and guidance. Help us to face the challenges ahead with courage and grace. May your Holy Spirit be our constant companion, leading us in the path of righteousness. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay natin at magiting na awitin ang ating pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlungsod, lalong-lalo na kay Atty. Gali Angeles. At sa lahat po ng ating mga empleyado, nais ko rin pong i-commend ang ating mga empleyado ng Sangguniang Panlungsod dahil nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng bagyo. Nagtulungan po ang mga empleyado. Naging bukas lahat po ng sasakyan ng Sangguniang Panlungsod. Tumulong din, nakaisip si RJ Agno na i-open lahat ng sasakyan ng Sangguniang Panlungsod para tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan madala sa evacuation center. At sa lahat po ng iba't ibang departamento ng City Hall, lalo na sa disaster, CSWDO, sa health, sa lahat-lahat po na nagtulungan at sa mga national government agencies. So, tapos na po at sana maging maganda na ang panahon sa mga darating na araw. Hinihingan ko si Consel Nilo Katipon. You're recognized. Mr. Chairman, gusto ko sanang maipagpaliban muna ang ating regular session, masuspende ho, at mapagbigyan natin si Miss Andres na may pakilala po natin sa bayan, hindi lang sa Sangguniang Panlungsod, kundi sa bayan ng Lipa. Hindi ko akalain, she's 36 years old. Ha?
She looked like... Today, birthday po niya ngayon. Happy birthday. She looked like 23. Ha? Ito isang karangalan din nating mga Lipeño na may mga ganito ho tayong produkto. Siya ho ay kandidato sa Miss Universe Philippine Batangas. Lehitimong taga-Lipa, taga-Barangay Tambo, taga-St. Joseph. So atin hong bigyan ng pagkakataon na makilala natin siya ng lubusan at kung ano suporta ang magagawa natin. At ito yung nung isang araw pa ay tinatawag sa akin ni Vice Mayor Mikey Murata na meron daw taga-Lipa na Miss Universe Philippine contestant. So, ikaw pala yun, napakaganda mo sa personal. Akin hong iminumungkahe na masuspende ang rules na mapagbigyan po natin ang ating bisita from Tambo, Lipa City, si Miss McRen Jewel Bachelor Andres. There is a motion to suspend the rules. Any second? Seconded. Rules suspended. Hingan po natin ang ating representative ng lungsod ng Lipa sa Miss Universe Batangas, si Miss McRen Jewel Andres mula sa Barangay Tambo. Ma'am, welcome po. Well, salamat po sa oras. Hindi ko po ine-expect actually na mabibigyan po ako ng oras. Gusto ko lamang po ipakilala McRen Jewel Bachelor Andres. You can call me Mike. I was raised here in Lipa, Tambo, Lipa, Batangas. Since 1992, we transferred here. So ipapakilala ko lang po, ako po isang certified public accountant and currently I'm holding 2 international license as a certified internal auditor and with a certification in risk management assurance. So I have been in the profession of internal audit for 13 years and I have had the privilege to work with different top conglomerates in our country, like San Miguel, the Meralco Group, and even the Gokongwei Group. I graduated, humbly sharing that I graduated cum laude from De La Salle Lipa, delivering the batch valedictory address for my batch. And I have been working with a lot of different advocacies, especially in women empowerment. I have been serving in Correctional and Institute of Women in Mandaluyong. And currently, as your Miss Universe Philippines Batangas representing Lipa City, I would like to, not just uplift our city, medyo kumbaga sa buong Batangas, ito naman po ay kilalang city na po, napakamatagumpay ng mga livelihood at mga iba't ibang programa ng ating city ng mga nauna pang mayor until ang ating present na mayor po ngayon. So ngayon po ako ay naririto upang ipakilala na meron pong representative ang Lipa City sa Miss Universe Philippines Batangas. So I know it's a pageant related, but for me personally, this is not just a pageant. It's more of a platform wherein narito po ako para ihayag lalo na sa mga kababaihan po, yung advocacy na meron po ako, yung tinatawag kong the Jewel Within Movement. Kumbaga, ito ay second name ko, Jewel po, Ito yung pagkilala sa iba't ibang season ng mga kababaihan. So, meron tayo dito, naniniwala ko meron tayong mga Gen Z dito, may mga millennials dito, and even our seasoned people. Gusto ko lang encourage, hindi lang kababaihan, kundi po, ang even ng mga kalalakihan, na may kanya-kanya tayong season in life. Minsan po kasi nadidiktahan tayo ng publiko o ng mga taon at a certain age, kailangan ma-achieve mo ang isang bagay. Halimbawa po ako, the pressure that I have when I was in my 20s, na maging isang ganitong tao, maging isang ganitong profesional. And hindi natin nakikita na yung ganitong pressure sa ating mga kabataan gives them a hard time. Just to share with you, just recently in the condominium that I'm living with in Manila, meron pong bata, 25 years old, he committed suicide. Tumalon po siya sa building. And ang dahilan po nito, depression and pressure coming from, different sorts ng pressure na kukuha niya sa paligid. And ito yung gusto kong iparating na mensahe sa lahat, na bawat isa sa atin, may nilaan ng oras ang Diyos Oras para maging single ka, oras para ikaw yung magkaroon ng asawa, or oras para may tagumpay ka pagdating sa iyong profesyon, or oras para maglingkod, oras para magpahinga. Kumbaga, meron tayong iba't ibang oras or timeline sa ating life. And I want to encourage everyone, yung mga magulang po dito, na yung pressure na binibigyan natin sa ating mga anak, ay kumbaga limiin din natin kasi tayo ay magiging halimbawa sa kanila. At the same time, tayo bilang mga anak, yung respeto natin sa ating mga magulang, maging bukas tayo para din alam nila yung mga nagiging problema natin. So, ngayon po, ayoko na rin pong kainin ng mahaba yung oras na ito. Humihingi lamang din po ako ng suporta sa lahat for Miss Universe Philippines Batangas as I represent Lipa City.
ang na-realize ko po talaga, yung mga sumasali ng pageant, it is not an easy journey. May iba gusto manalo lamang for glitz and glamour, pero may mga iba, siguro po kagaya ko, na gusto ko makapagsalita, makapaghatid ng mensahe sa maraming tao at matulungan sila na maparating ko. Halimbawa po, nandito po ako, nakausap ko po si VM Mikey ngayon. Kung merong iba na kunwari mga kababaihan, mga kabataan na may mga hinaing or mga gustong iparating kunwari po sa ating LGU na hindi nila kaya because they have, a less voice or something like that. Ako po ay narito bilang isang spokesperson para sa mga taong ito. So ngayon po, ako po humihingi lamang ng suporta sa inyong lahat. Sa darating pong August 24 na po ang preliminary sa Aqua Marine, and then ang coronation po is August 30 an FPJ Arena San Jose. Napakalaking bagay po na suporta ng LGU. Ito po gusto kong sabihin, sometimes akala nila kapag pumupunta ang mga candidates, it's more about financial support. Sometimes it's not. Sometimes it's your presence in their life on how the LGU has been supporting them. Kasi the LGU could use platforms like this para mas maipahatid pa yung mga mensahe, yung mga programa ng ating pamahalan or nating local government unit sa mga representante kagaya po natin. Kagaya po nung matagumpay na Miss Lipa Tourism, it boosts more of our tourism here in Lipa, different tourist spots, and different places here para pas maiangat pa natin yung kalidad na ekonomiya dito sa Lipa. Kasi may domino effect po ito eh. Ngayon po, mas lagana pang social media natin. Pag mas naipopromote pa natin, ano pa yung may offer ng Lipa City, maliban sa pagkain, maliban sa mga structure, mas mapapaganda natin ang ekonomiya. More investors for us. But of course, there should be a balance as well sa mga programa na ginagawa natin. Basta po sa huli, ito po para sa dapat sa ikakatagumpay ng ating mga kapwa Lipenyo. So maraming salamat po. Again po, humihingi po ako ng suporta sa inyong lahat for the upcoming Miss Universe Philippines Batangas preliminaries and coronation night. And I hope I could make again Lipa City proud like when I joined last 2018, 7 years ago, on a national pageant when it comes to environment naman noon. So maraming salamat po at salamat po sa oras din na inilaan po sa akin para mapakilala ko po yung aking sarili. And kung meron po akong maitutulong as a CPA as well, you could contact me or reach out to me or pagdating sa governance as well. Ito yung something na I'm very passionate about. And natutuwa po ako na makakita ng mga kabataan ng millennial sa pangunguna po ni Vice Mayor Mikey Morada. And ang aking batchmates na si Spy, dumadami na po ang millennial sa mga nakaupo sa pwesto, not just in the local government, but I hope also in the national government. Kasi totoo talaga yung sinasabi ni Rizal, tayo mga kabataan yung pag-asa ng bayan, let's make that change. And I hope to see more of the guidance as well ang ating mga seasoned na mga nakaupo sa pwesto para gabayan ang mga kabataan na kagaya namin to lead more. Kasi naniniwala ko yung mga seasoned leaders natin, nakita na nila yung mga faults yung mga maling nangyari, kung bakit patuloy na hindi nagiging okay ang isang sistema sa gobyerno. So, I really hope po magtulungan tayo. Mapa-iba-ibang season, kagaya ng aking Jewel Within Movement, but I know, basta hawak kamay nating pagtutulungan, yung mga kailangan natin gawin, I know we will have not just a prosperous Lipa, but really a better Philippines. This is something that I really hope for our future generation as well. So maraming salamat po again, and mabuhay po ang Lipa City. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Mike and Jewel. Ang sarap mong pakinggan. Salamat. Sa lahat ng iyong mga sinabi, isa kang mabuting halimbawa at ang proud kami na ikaw ang representative ng lungsod ng Lipa. Baka meron tayong mga kasamahan na gusto message sa ating representative. Question? Sige po. Kaya ilang beses ka na nagsali sa pageant? This is just my second time po. My first was Miss Cuba Philippines in 2018. It was a national pageant that advocates for ocean protection and environmental causes po. So it's 7 years ago. And this is just my second time po joining. Sino nag-sponsor ng Miss Batangas Universe? Provincial? Ito po ba sponsor on a candidate level po or organizational level? Yung as candidate ka, sino nag-organize, sinong sponsor? Provincial government. Personally po, right now, to be honest, me joining is a personal decision and I'm supporting myself on everything po dito.
yung program, Miss Universe Batangas, sino Miss Universe talaga yun. nag-host? Okay, Miss Universe Philippines po, the national organization. So they have different franchises po. Like for example, if Batangas would want to have their representative, they should buy a franchise with Miss Universe Philippines and pwede pong assigned yung sash. Pero pwede rin po kagaya nito, may pa-contest po sa buong Batangas. Opo. So yung sino nagpa-contest sa buong Batangas, Miss Universe Philippines? Someone bought po si Sir Mike Llamado. He's the national provincial director of Miss Universe Philippines Batangas. Attached siya sa provincial government, hindi? No po, he's a private citizen po who is very passionate as well on the pageantry. Siguro mas maganda rin Tayo sensitive tayo sa mga pangyayari lately din sa ating this is more of, sabi ko nga po, this is not just a pageantry of glitz and glamour. It's more of how you could be of purpose to your kapwa Lipeños or kapwa kababayan mo po, no? So yun po, sa online naman po yung mga likes, nag-share po ako, and salamat po sa ating LIPA PIO kung ito po ba ay may instruction coming from the LGU, because dahil sa pag-share po nila about me, marami na pong nakakakilala na meron pong kandidata ang Lipa City. Sige, Kunsihal. Good morning, Ma'am Sophia. Kala ko kanina kasi si Sophia Andres. Ay, mas maganda pala. Ay, nako naman. At alam mo, akala nga po yung pinsan ko, si Sophia Del Pares po kaming apelido. your representation as the Mrs. Universe Philippines, yeah? Miss Universe Miss Philippines Universe po. Philippines. Alam mo, siguro... Pero gusto ko po yun, mukhang dinideclare na po ni Cons. Para bagang, Lipa pwede nang tawagin City of Angels through her. Alam nyo, I'd like to ask, ano ang pwedeng maitulong ng sanggunian? Yun doon, may mga, kasi sanay ho kami dito, kung minsan, mga popularity contest, mga money contest. Ano ang pwede? Prayer? Pwede na? Of course. Kinakailangan pang kami bumoto or bumoto ang mga taga-Lipa? Okay po. Actually po, topmost prayer because, napaka-importante ito nagagabay sa atin. Pero ito po ngayon po kasi ang pinaka-main na highlight na po nito, yung parating na preliminaries natin, August 24, nagaganapin sa Aquamarine, Lipa City, and then sa August 30 sa FPJ Arena. Nabanggit ko na rin po ito kay VMI sa aking mensahe sa kanya, no? If the financial support is not possible, halimbawa po kung merong mga sasakyan na makakapaghatid sa ating mga Lipeño na gustong manood, or pwede rin ang pag-tap sa ating LGBT community who are very passionate when it comes to pageantry, or mas mapahatid pa sa ating mga kababayan na merong ganitong aktibidades na mangyayari po sa August 24 and August 30. Kung may kakayahan sila to buy a ticket, to buy and to cheer, yun po ay magandang paraan po, or kung merong mag-i-sponsor as well for some tickets para po makanood yung iba nating kababayan na gustong manood pero wala pong capability to do so. May bayad ng ticket. Yes po, because this is, as mentioned po, this is a private, kumbaga, MUPH is a private organization that is trying to use their platform in a public setting po. But of course, bawat LGU po, may iba-ibang suporta na binibigay. Gusto i-share ko na lang po, halimbawa po yung mga iba kong candidates, may mga LGU na minsan kung walang financial support, may service vehicle na naghahatid sa kandidata. Kumbaga po, nasa punto po ako na kung ano yung kaya po ng ating LGU, ito po'y bukas loob nating tinatanggap naman, sir. Siguro through our Vice Mayor, pag-uusapan namin kung ano hong tulong ma-extend namin para sa isang taga-Lipa na Opo. Maraming salamat, nais na at isa pa, siguro Mr. Presiding Officer, siguro nakita natin siguro by means of a resolution supporting her candidate or her participation in the pageant at maging inspirasyon ito sa iba nating kababayan. Siguro, gumawa tayo ng isang resolution supporting Ms. Andres sa kanyang endeavor. Dahil nakita natin, Mr. Presiding Officer, ito'y maging daan din yung present ni Ms. Andres ay maging daan para sa iba nating mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan na at their age, may pag-asa pa sila na buhay na buhay ang pagiging babae nila, buhay na ma-maintain nila yung beauty nila, yung freshness nila, upang sa ganon, makilala lalo ang Lipa. Dahil dito sa Lipa, ito naman sa tingin ko dito na yata sa lungsod na Lipa,
may pinakamaraming magagandang babae sa buong... At matalino pa. At matalino pa. Kaya ho, siguro, in the right time, tayo mag-inak tayo ng isang resolution supporting the participation of Ms. Micron. Jewel. Sa Mr. Chair. Thank you, ma'am. Opo. Siguro madagdag ko rin, at the least, kaming lahat, may sarili-sarili kaming mga social media account. Yes po. Mamaya magkakaroon tayo ng konting picture taking. I-share Yes, namin para Yes, mas lalo sir. ka makilala. Opo. At isa pa, kanina nandito yung City Health Office, meron event ang Gandang Buntis. Yes. Pina-invite ko na rin si Mama Micron para makilala rin siya ng iba't ibang sektor ng Lipa. Sa KLL, pwede rin natin i-endorse kay Sir Baloy para makapag-speech siya sa mga kabataan sa KLL at mas makilala na meron tayong ganitong kalidad ng kandidato. Sige po. Thank you, Vice Mayor. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ngayon pa lang, binabati na kita. Maraming Kasi nababibrate ko, ikaw mananalo. Kasi you have the beauty, napakatalino mo. Maraming salamat. First time kong nakakita ng ganitong kagandang kandidata dito sa Luzon. Ilan ang participant dito sa province? We are 16 girls po vying for the crown and the sash of 16? Batangas. Yes po. Hindi lahat sumali, di ba? 34 municipalities, Yes cities. po. Meron po itong screening na naganap. And may hindi po screening. lahat kasi kumbaga sinasala din po nila kung sino yung magiging final. Hindi yung labing-anim lang kayo. Labing-anim po, opo. Siguro nga ikaw ang pinakamaganda at nafe-feel ko, mark my word, kasi ako may konti ako nga, gifted ako sa nararamdaman. Baka third eye ako siya, ha? Hindi naman third eye. Hindi naman. Ramdam na ramdam ko kanina the way you deliver your speech. Ang galing mo. Talaga, you have the talent, you have the look. Maraming salamat. Kaya, ilan taon na si ate? I just turned 36 today. 36? Yes, You po. look only 24. Maraming salamat po. And 34. 24. kagabi po, 35. From Tambo? Yes po, Barangay Tambo. You have told us na 1992 pa kayo dumating dito? Yes po. From where are you? Pangasinan, Ilocana rin po ako. Wow, kung sweet lover ang Ilocana. May naging girlfriend ako taga Ilocos nung ako'y college. Noong 90. Hindi. Kasing ganda rin niya. Kita mo. Pero pare Merlo, pag ako'y nagagandahan ka na rin. Alam ko naman yan. Anyway, good luck. Salamat po, sir. May uwi natin ang corona. Opo, salamat po. Salamat That's all, sa Mr. Presiding Officer. Okay. Bago tayo mag-resume, pwede tayo mag-photo opportunity with Micron. Mayor Mikey Morada and to all members of the Sangguniang Panglunsod. We dropped by at the Sangguniang Panglunsod to make the courtesy call sa ating Vice Mayor and the entire Sanggunian para ho ipakilala yung aming bagong Provincial Director at ang aming cluster head. I am here with our new PD ng DILG Batangas, Director Robinson Maak, and our cluster head ng DILG Cluster 3, si Ma'am Jewel Fatima Dihan, Trinidad, para ho mag-courtesy ko sa inyo. Now, may I call our Provincial Director here to make some announcement regarding sa newly elected officials program ng aming departamento. Magandang umaga po. Sir, take the floor. PD, welcome po. Maraming salamat po. Good morning po sa atin pong Vice Mayor, Honorable Michael Gerald P. Morada. Good morning po. Sa atin pong mga members ng Sangguniang Panlungsod, magandang umaga po. Dumaan lang po ako para magbigay galang po sa ating Sangguniang Panlungsod at para na din po anyayahan kayo doon po sa isasagawa natin na training. Ito po yung kagaya ng binabanggit po ni Konsehal. Ito po ay training for newly elected local officials. At ang schedule po ng LIPA ay August 3 to 5. Ang atin pong venue ay sa Forest Crest sa Nasugbu. Kaya lang po ay pagpasensyahan po natin. Nung una po talaga, akala natin libre talaga po ito. Kaya lang po ay dahil sa kakulangan ng pondo, ang kinaya lang pong suportahan ng Local Government Academy ay yun pong training para po dun sa mga newly minted talaga. Na ito po ay nakabase dun sa kung yung mayor ay bagong elect, siya po ay bago pa lamang naging mayor.
So yung lahat po ng kanyang mga sangguniang bayan o sangguniang panlungsod members ay sila po ay may pre na talaga yung seminar nila. Kaya lang po tayo sa LIPA ay dahil ang atin pong mayor ay re-elected, tayo po ay hindi nakasama dun sa pre. So tayo po ay magkakaroon po tayo ng konting payment. Ito naman po ay meron namang subsidy from DILG, kaya lang po yung para sa accommodation natin, yung iba po natin mga expenditure para po sa training natin, ay may kaunti po tayong babayadan po doon na incidental expenses. Ito rin naman po ay naka-breakdown, depende po ito sa kung ano yung klase ng room accommodation yung pipiliin po natin. Ito naman po ay magandang opportunity din, kaya po minarapat ng DILG na magkakasama para po kita ng bawat isa yung mga roles and responsibilities. Dahil napansin po ni Secretary Remulla, dahil siya po ay dating governor, nakita niya doon sa ibang mga LGUs merong nagtatalo-talo. Yun daw pong ibang mayor gustong gawin yung gawain ng sanggunian, yun daw namang sanggunian gustong gawin yung gawain ng mayor, yung gawain ni Vice Mayor. Kaya po minarapat ng DILG na pagsama-samahin para po iisa ng understanding lahat ng mga local officials natin. So yun po, sana po ay makapunta po tayo dun sa atin pong training ng NIO. At ito rin po ay pagkakataon ng lungsod ng LIPA para po i-showcase yung mga best practices. Si Mayor Africa po ay ating inaanyayahan para po maging sharer. Dahil kita po natin, napakarami pong accomplishment ng ating iginagalang na po ng bayan. At ito po ay magandang opportunity para po kung pwede ay ma-replicate ng ibang mga bayan yung mga naging accomplishment ng lungsod ng LIPA para naman po gumanda rin, mapaangat din natin yung performance po ng iba pang mga bayan dito po sa lalawigan ng Batangas. So yun lang po at magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Para sa kalinawan lang po, PD, dito po sa amin sa Sanggunian, ang newly elected po ay si Konsehal Mikey Umali at ako po sa posisyon. So kami lang po ba ang required o lahat po ay welcome? Lahat po ay welcome pero yung mga regular members lang po. So ipagpaumanhin po ng ating mga ex-officio members, yung mga regular members lang po yung maiisama natin dito sa NIO training po natin. Okay. Pero lahat po yun, lahat po Vice ay pwede. Opo. Sige po. Thank you po. Salamat. Pahabol lang po, you have to bring this. Again, reiterate ko lang yung sabi ng aming PD. Ang ating pong mayor ay invited as sharer doon ng good practices ng LIPA on the first day. And nandito po sa amin ang dapat yung bitbitin. You have to bring this. May I request the Secretariat to kindly distribute this sa atin pong mga membro ng Sanggunian. Nandito po ang schedule ninyo and the registration link kung kayo po i-attend. Ito po ay, ilan ba ito? 12 yata ito. Pakibigay ng 10 kung kulang pakiano na lang. So, ariho, ang registration, hindi po, kay Vice nandito na. Then, mga kasama, mayroon po kaming ibibigay sa inyo mamaya. You have to bring this. Kung kayo po i-attend, kailangan nyo pong bitbitin itong kopya ng State of Local Governance Summary at saka ho nung ating issues and concerns na tinalakay nung tayo nag-ELA. Nandito ho, we will provide you with a copy of this. Mamaya ho, ipadadala namin, piniprint lang noong sa CPDO. Ipapahabol na lang namin dito para mga kasama, ito ho'y kailangan yung dalhin when you attend the training on August 3 to 5. Bibigyan ho namin kayo ng kopya nito isa-isa. Yan hong ipinamamahagi sa inyo, yan ho ay kopya kung paano kayo magre-register. So, yun lang ho. Mamaya ho, papahabol namin na rin. You have to bring this, Vice. And just to clarify, yung tanong po ng ating Honorable Vice Mayor, you are all classified as newly elected official. Dalawa lang ho siguro tinignan namin doon ngayon eh. It's either you are re-elected and newly minted, pero pare-pareho kayong newly elected. So, on your part, Vice, you are classified as newly minted. Tama po ba, Pili? Kasi you are first-timer in the position. All first-timer in the position are classified as newly minted. You are, sir, tahirang ka na. You are re-elected or comebacking. Wala na lang yun ngayon. Pero siya ay
Anong tawag doon? Re-elected. Classified as re-elected kahit na bakante. So yun lang ho. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Mamaya ho, dadalhin namin yung kopya dito noong dapat yung dalhin sa seminar. And yung hawak, huwag niyo po sanang iwawala because that is your guide kung paano po kayo magre-register online. You can register online, dun, pwede rin din sir sabihin nyo, no? Pwede rin din kayo magbayad na. Kung kayo po ay doon din titigil, kayo rin po mag-shoulder lang yung accommodation. We are very sorry na hindi po namin mapalibre-revise. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. LG, sana sa Lipa na lang ginawa yung seminar, no? Sana nga sir, dapat doon. Oo. Hindi naman, nagawa din sila ng ibang bayan, mas malalapit sa Forest Crest. Doon sila, sa Forest Crest. Okay naman din doon, sir. Okay din naman din. Sige, salamat. Bago sila umalis, mag-picture muna tayo kay PD. Session na resume. Privilege, anyone? Privilege po. Konsehal Nilo Katipon, you're recognized. So magandang umaga ho sa kagalang-galang na kapulungan. Ako ho kanina biktima uli ng traffic. 1 oras at 45 minutos mula Pinagkawitan hanggang City Hall. So sa Miyerkules ho, ako ho may committee hearing. Ako itulungan nyo dito. Parang kung si Isko ay nag-state of calamity, ay tayo mag-i-state of calamity rin sa traffic. Hindi ho po pwede na ito nangyayaring ito sa ating lugar. Napakarami na ho nagagalit sa kwan. So ako ho ay willing na magsakripisyo, magalit. Hindi ho maaaring hindi makakaroon ng mga one-way. So ito naman ho na-privilege speech ko ng inaugural session. Nakarefer ito sa committee ko. Tulungan na lang ho nyo ako kung anong baka ho mapa-schedule ng Wednesday kung ano. Ito hong kahabaan ng Mabini Street ay dapat ho wala ho yung nakaparking na sasakyan para maging alternate route ho yan ng CM Recto going west. Yun hong Shakey's na papunta ho doon sa Lasal, yun ang buong ay one way natin. Ang kasalubong ho niyan, sasalubong ho yan, doon ho siya dadaan sa Bimurada at doon sa J. Katigbak sila magpo-focus ng left turn. Yun naman galing Lipa, right turn, buhuso uli doon sa kabila. Kanina ho, meron hong more or less 1 oras na hindi naibo yung JP Laurel na yan, Shakey's to sabi nga, nung una, ang dahilan ay naibo naman ay gusto ka rin yung tamaan pa tayo ng tamaan ng galit ng tao di sa simpleng traffic. So, atin nung alamin, ang gagawin ho natin ang alam natin sa lahat, kung paano ho tayo magkakaisa, magkakaroon ho uli. Ito may laging dahil nga sa ordinansa, so bigyan ho nyo ng authority natin na magkaroon at least 2 months, yung tawag doon, yung katulad ng ginagawa ko noon, trial and error. Kung wala hong susubok na yan, wala na hong mangyayari sa ating traffic. Lintik ho ang ating inaabot na pula sa taong bayan. At kayo nga ho yung nag-create pa ng traffic department, wala ho yung kasaysayan. Ang dapat ho diyan, ayun ang tinatawag ni Kakarding Makala na 3E. Engineering, enforcement, at saka 3 yun. Tatanong mo pamilya sa tatay, ha? 3E, engineering, enforcement, education. So, yun po yung aking nasasabi. So, ito naman yung pinaulit ko lang ho itong privilege speech ito dahil nga ho sa pangyayari kanina. So, yun ho. At tayo ay magtulong-tulong na dito. Ako ay magkakandak na committee hearing. Kayo ho ay umatid. Ating pagtulong-tulungan. At ako ay handang magalit ho sa akin ng tao. Ang sagot ho diyan ay maraming one way na walang nakaparak na sasakyan. Yun po. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Naka-refer na po. Okay, noted. Noted. Konsel Nilo, tanong lamang, yung dati nag-enforce tayo ng clamping,
Napaka-effective ho nito. Ang dami nating mga natuwang kababayan. Although may mga kababayan nagagalit, siguro yung mga nakaklam. Pero, based dun sa mga feedback, marami natutuwa na ba dun sa clamping? Ako ho'y willing uli. Yun yung baka po clamping. pwedeng i-reinforce natin yan. Magpondo tayo. Bumili tayo maraming clamp. Magdagdag tayo ng enforcers. Siguro, kasi yung kanina nabanggit mo, nagiging cost, yung mga naka-park, itong mga nagiging sanhi. At saka baka ho pwede, Kusyal Nilo, na maisama rin ninyo sa inyong committee hearing na i-consider natin na makapagbigay ang LGU ng mga motivational privileges katulad halimbawa yung ating mga bakanting lote. Baka po pwede naman ho na gawin nating parking. Yung mga landowner na mag-i-engage, bibigyan natin sila ng pagkakataon magkaroon ng pay parking pero regulated lang ang price. Isa sa benefit ng mga landowner na hindi ginagamit yung kanilang mga lote at i-convert nila sa pay parking with a small fee lang, pwede natin ma-exempt halimbawa sa business permit at saka sa kanilang real estate tax para lang ma-encourage natin every barangay na kasi pag tinanggal natin sa kalsada at wala naman lilipatan, kawawa din naman. Para lang wala tayong mapupuntahan. Ngayon, kung may encourage natin ang every barangay, magkaroon sila ng public parking subsidized by the government in the form of tax exemption, free of business permit fee, tapos ay yung landowner ay kikita rin. So, baka po pwedeng pag-aralan natin kahit barangay operated para may pondo rin ng barangay, rerentahan na lang sa may-ari ng lupa yung parking space. Baka pwedeng pag-aralan natin, baka it's about time talaga na simulan natin itong subukan resolbahin ang problema ng traffic. Yun lang po at sana ay good luck sa inyong committee hearing. Yun yung towing ordinance, ako rin ho yan. Gusto ko ibalik ho yan. Ngayon ho, nung executive assistant, si paring Aris Macala, bumili mga yun ng tow truck. Na suggestion, kayong dalawa, bumili ng tow truck. Ang naging problema doon sa tow truck ay nasira na dahil may binuhat na trailer. So nabaliktot yung kwan. So ito yung seryosong bagay at Merkulis kung kakayanin ng sekretariat, kami ho ito ho ay gagawin nating amendment ng ordinansa para hindi ho ito resolution. Kung ito man ho ay tinatawag nating experimental, ilalagay ho natin sa ordinansa at tayo ay magpe-penalty talaga dito. Ang quorum ho ay ating aalisin sa araw. Tricycle man yan o passenger jeep. Ang isa pa ho, yun hong nakikita ko na mga passenger jeep na San Juan, Chaong, Rosario, hindi na ho dapat nadaan yan ng TM Calao. Tingnan ho na isang araw, tinesting ho namin 2 araw yung TM Calao, yung harap ho ng Lipa Bank, yung magandang bangko doon. Ngayon medyo ko na talaga naglilinis, pero kanina bumalik na ulit. Dahil nga ho, kakulangan nga ho na rin ng awareness ng kwan po. Sige po, bigyan natin ng pagkakataon. Ito sa pinopropose mo, Kusyal Nilo. Alin ang target mo ditong karsada? Alin-alin mo ng mga lansangan? Ang karsada ko pong target ay ito hong A. Mabini Street. Alin ba ang A. Mabini? Taga-Baro. Hindi, alin. Mabini Street do. Sa may Kikamaning Mayo. Yun ang A. Mabini. A. Mabini. Blowing na yun, ha? Flowing yun, kaya lang, one side parking ng mga tricycle. Yun nasasagasaan natin ng mga tricycle. Kasi kailangan ng konsultasyon sa barangay. Alam mo na. Wala, hindi natin kailangan dito ang barangay. Ang kailangan natin dito yung SIPOS at yung may mga presidente kasi yan. Kailangan pa ba tayo magdagdag ng enforcer? Hindi na kailangan muna. Kailangan muna yung maalis natin ng illegal parking. Okay. Hindi nga katulad nga yung A. Mabini, even though it is flowing, nakikita natin, marami talaga nakaparada doon. Hanggang doon nyo sa Barangay 4, Mr. Chair. Ibig ko sabihin, napakaganda, handa na ba tayo diyan sa magiging kuha ng mga... Ako ho ay handang-handang masira. Kung kayo sasama. Kasi ho yan, yan ho ito ho kasi
Ito ang paglilingkod natin sa bayan. Ito Kailangan mga may political will. Yun ang paglilingkod sa bayan. Lagi yung one-sided ho yan. Ang isa'y matutuwa at ang isa'y magagalit. Doon na ho ako lalagay, kung 10 man yan, 6 na natutuwa, 4 na nagagalit. Ako na may subok ho dyan sa ganyan. So, tulungan na lang ho nyo kung may pasa kayo ordinansa. At ang akin lang pwedeng sabihin sa iyo, lahat ng dapat bigyan ng imbitasyon, para wala na tayong problema. Para wala na tayong problema, itap na yung mga darating presidential. Ito ay bibigyan ho natin ng authority, even the police, ang SIPOS na mag-invite noong mga paradahan, yung traffic paradahan. At doon naman ho sa tinatawag ho nating malaking volume ho ito. Ito ay mapakalaking volume, malaking issue ho ito. Ibabalik pa ba natin yung dati mong ordinance towing? Towing, kailangan ho ibalik ang towing, ibabalik ho. Wala na ho ako wala na ho ako kinatakutan. Talagang ang tao ay ma-aware at matatakot. Baka malilesen nga sadya. Kasi nga ho, ang atin hong nangyayari kasi sa atin, biktima tayo ng traffic, wala tayo hong ginagawa. Ay si Kakarding ang unang matutuwa talaga dito. Thank you, thank you. Dahil nung panahon kayo, dahil muntik na namin may pagbalipat plaza sa kagustuhan namin maglingkod sa bayan. That's all, Mr. Presiding Officer. Bago ko i-recognize si Consel Merlo Silva, nais ko lang pong ipaalam, si Consel Aris Macala ay miyembro ng komitiba ng traffic at kayo po ay magtulungan. Total, nabigyan nyo na ng konting brief na background kung anong pag-uusapan nyo sa committee hearing. Kaya inaasahan namin ang inyong pagtutulungan para makatulong sa traffic ng lungsod ng Lipa. Si Consel Joel Pua, ang isa pang miyembro. Consel Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair. Ako'y natutuwa kay Paring Nilo dahil sa tuwing may gulo sa traffic, ito lang ang alerto ako, pare ko. Alam nyo, sa akin tingin ho, seriously speaking, ang number 1 ho, para mabsa natin ang ating traffic, ma-lessen ang problema natin, ay disiplina at parusa. Ilan naman ho, dahil kahit anong gawin nating ordinansa, kung walang disiplina at ang parusa ay minimal lamang, ay madami pa rin ho ang paglabag. Be serious on that particular subject matter raised by the Honorable Katipon dahil ito na talaga kailangan ng Lipa. Siguro ho, Mr. Chairman, disiplina in a sense na yung mga ordinansa, let us revisit the traffic ordinances. Alam nyo, kung atin nung titingnan, aktual, ang nangyayari sa lungsod na Lipa, walang tunay na traffic ordinance. Walang ordinansa. Lahat po na nangyayari at pinatutupad ng SIPOS, DMD, puro anak po yan ng eksperimento. Lahat po tayo, lahat ng ating resolution, experimental ho yung traffic. Traffic rerouting, one-way traffic, puro ho yan sinasabing experimental. Ngayon ho, ako ho, as a motorista, ako'y nalilito na rin kung minsan. Paano kung magkaroon ng mga legal dispute? Sino ho ang tama? Dahil ang atin, wala tayong tunay na ordinansa sa traffic ngayon na pinatutupad. Kaya siguro, pinakamaganda ho, let us revisit those traffic ordinances. Ngayon, tingnan natin. At ako ho, isa ako sa sasama na lahat tusanan ng penalty. Doon na natin ilagay sa maximum. What is the maximum penalty? 5,000. Doon na 5,000. Lahat gusto natin. Kung ano man yung medyo, yung sadyang sa ngayon, lagi yung binabiolate, doon natin taasan ang penalty. Palagay ko, pagka may 3 huli, titigil ang mga yan. Alam mo nyo, yan ho ang isa sa pagdisiplina. At alam mo nyo, yung sinasabi ni Paring Nilo kanina, yung mga nakahambalang na tricycle, nakahambalang na sasakyan sa outer lane, doon sa shoulder lane. Kanina nga ho, iniisip ko siguro ang pinakamaganda, lahat ng city road ay atin na ho gawin, yun ng shoulder lane, isang shoulder lane, gawin natin tricycle, bicycle, motorcycle lane.
Upang sa ganun, Mr. Chairman, wala nang paparada dyan. At ipatubad natin na mataas ang penalty. At isa pa rin nga ho, gusto ko rin hong isama na rin, Mr. Chairman, sa pag-aaral, itong ating highway, itong JP Laurel Highway, ito ay supervised at nakikialam mo dito, DPWH. Ano man gawin natin, wala tayong pwede. Wala tayong hold dito sa highway na yan. National road dahil kasi. it's a national road. Ngayon, ang isa sa pinakamaganda para tayo makapagpatupad din ng ordinansa ay siguro gumawa tayo ng isang resolution na requesting the DPWH na yung shoulder lane ng National Highway to be dedicated for the tricycle, motorcycle, and bicycle lane. Upang sa ganon, pati itong highway, Mr. Chairman, hindi na ho, parang ho, ginagawa ho ng DPWH, nagkakaroon ng widening para lang pagbigyan yung mga motorista para paradahan. Ngayon, kung gagawin natin shoulder lane yan, palagay ko, ang mangyayari ho dyan, dire-diretso, hindi pa ho magiging delikado sa mga tricycle driver, sa motorista, sa mga nagmumotor, sa mga nagbabike ho, Mr. Chair, dahil safe sila doon sa lane na yon. Kaya siguro, isama na rin ho. At minumungkahi ko ho, siguro, upuan ho ito ng maselan, tingnan natin, let us revisit all these traffic ordinances. Ngayon, magkaroon tayo ng traffic plan talaga na kung saan ho ay ito na mismo ang susundin ng lungsod ng Lipa. At hinihiling ko rin ho na pag-aralan na kung Mario, doon na tayo sa maximum penalty. Upang sa ganoon, yun nga sinasabi ko kanina, disiplina at parusa. Yan lamang ho ang magiging susi upang ang trapiko sa lungsod na Lipa ay maging dire-diretso at hindi ho makahambalang at hindi ho makasagabal sa ekonomiya ng lungsod na Lipa, Mr. Chair. Comment lang from the Chair. Naulit ni Consel Mero yung disiplina at parusa. Kaya nakikiusap din ako kapag meron na huli yung mga nilalapitan para makiusap at mapagbigyan yung mga hindi dapat ay maitigil na rin. Citation ticket po, ang gagawin natin din yung para sa LTO, computerized na ho. Computerized. Talaga dapat kamaunawain si Aris Macalas sa bagay na yan. Kita kong siya yung maraming arigluhan talaga doon sa kwan po. So, Mr. Chairman, yun ho kay Consel Merlo, tama ho. Ang aking gagawin hong penalty diya minimum of 3,000. Okay. At kinakita ko na lahat yung ordinansa ng 1989, ordinansa ng 1998 ni Raul Montalto. So, 3 ordinansa ho yan, naglahok-lahok na yan, atin hong ilalagay sa isa. Itong ordinansa, ito na may subject ho for ito. Pero kailangan ordinansa para ma-implement, hindi ho pwede dito resolution. Pag itong ordinansa ito, pinasahan natin, inaprubahan ni Mayor, kasama na rin nga ho yung lane, ito yung sa bicycle. Ako ho, willing ho kung ipagbawal ho ang e-bike sa CM Recto at sa JP Laurel. Tunay ho, ayan na isasama ko doon. Ang isa pa ho ay yun nga ho, disiplina. Pag may 3 huli, i-repair na ho sa LTO dahil yan naman lisensya privilege yun, revoke the license. Yun na para ma-testing natin. Okay, napakaraming magagandang ideya at sana ito'y mapag-usapan sa committee hearing. At bukod doon siguro, Mr. Chair, itap po natin yung katulad doon ng iba't ibang departamento. Isama na rin natin. Upang sa ganun, makita natin. Invited po rito yung LTO, LTFRB, Police. I-note natin sa... Okay, LTO, LTFRB, Police, DPWH. Ang DPWH, napakatigas ng ulo talaga ng mga yan sa tunay po. At dali ho ng dali na walang kortesiya ho sa local government. Yun ho mga bahangaya, kadalasan ho, ang kanila construction bitain, kasi dali, budget yan for this year. The another year, sa kabilang taon pa itutuloy. Talaga magbabaha po. Kaya ito ho aking mga sinasabing ito ho'y tunay. Magalit na ho, magalit, ay wala na ho kung magagawa. Kung hindi ho tayo, kasi ang inaasahan na ho laang dito ng taong bayan ay Sangguniang Panlungsod. Kaya nga ho, tinitle ho itong Sanggunian,
ng mga mamamayan at ako'y naniniwala na sa pangungunang ating Vice Mayor Mikey Murada, ibang imahe ang sangkunang ito. Nakita naman yung dalawang veterans nandun ay 3. Ari naman hindi na kami para kung ano pa man, masira na ang masira. Mr. Chair, dadagdag ko na rin lang ho. Alam niyo dito sa Bimorada, ito ho ay ordinansa ito na kung saan ho ginawa dati itong one way. Pero it happened ho sa ngayon, dito lang sa lungsod na Lipa, inuulit ko, may 1/3 Avenue and 2/3 Avenue. Itong Bimorada Avenue ho. Kaya siguro Mr. Chair, sa akin ng tingin, ay atin na hong kumare, revoke ho natin or repeal natin yung isang ordinansa ngayon at gawin na uli nating two-way ito hong Bimuradang ito. Ito'y kasama sana noong City de Junio. Yung City de Junio, one-way ho dati yun. Hindi ko ho alam ngayon bakit naging two-way na uli. So, without any repealing the ordinance, ay naging two-way. At itong Bimuradaan, ganito pa rin ho. Kaya siguro, Mr. Chair, isama na rin natin, gawin nating two-way at magkaroon tayo dyan ng shoulder lane. Upang sa ganun nga ho, maging ligtas din ho natin ang ating iba ng kababayan. Meron ka tayong whiteboard na Sanggunian para sa Miyerkules. Sige po. Para mas maganda, suggestion ko lang, no, comment lang. Pag naayos nyo yung mga arrangement o yung plano kasama yung mga iba't ibang ahensya, tsaka kayo mag-public hearing para ipaliwanag sa tao na ito ang mangyayari. Siguro kung sino yung makaka-attend na mas marami sa ating mga kasama. Ang attendance po, Mr. Chairman, attendance po dito, lahat ng, yun muna yung concern dito muna, yung MAB nila muna, yung concern na yung mga masasagasaang nakaparking doon, yung mga tricycle. Doon naman sa highway, di lahat na ho, kung sinong gusto umattend, parang this is a public hearing na. Ito may series, kaya lang, may mga portion na dapat ibuin na habang kinukuha. Tapos yung kay paring Merlo, yung lane na din sa Pitores. Right side, puro tricycle. Left side, private vehicle. Okay. At isa pa rin, Mr. Chair, ito, kasama na rin natin. Yun yung ating mga, yung ating traffic light, pakindaw-kindaw lamang ng pakindaw. Basagin na yun. Ano ho gagawin natin? Pababaran natin kay Fernando po Jr. Not only in the CM Recto, pati na ho dito rin sa may Dagatan. At saka dito sa bypass. Oo. Ay, atin na rin kwan. Dahil Mr. Chair, pira ho yan ng lungsod na Lipa. At marami ho nagtatanong sa atin, bakit daw ho pakindat-kindat itong ating mga Bumasa ho kayo na yun hong traffic, yan na ho niyo kumamura pero may pagbabago. Pagalitan na lang ako ng tao pero may pagbabago. At dahil yung isa ko kino-question talaga diyan yung pagkakabigay ng city planning ng permit doon sa anong tawag doon sa may highway yung katapat ng exit ng yung unit up na yun tatamaan sa akin yun. Off the record at video baka mapapakaparan nilo. Okay. Siguro Mr. Chair para yung alam nyo maganda ho ako ipabor doon sa towing ordinance at saka doon sa clamping ordinance. Sa tunay ho, ang problema nga lang ho, pagkakamali lang ho ng aking kumparing Nilo, ayaw niyang i-insist. Maganda yun. Hindi dapat siya natatakot. Kaya lamang, Mr. Chair, sa pagpapatupad ho noon, sana mauna muna nating pag-aralan itong ating mga previous ordinances. Dahil, Mr. Chair, isa yun. Yung ordinance, yung dalawang ordinansa yun, yung clamping at saka yung towing, yan ho isang bahagi ng pagdisiplina. Ang tao hindi ho dapat matakot. Ang matatakot lang diyan, yung mga pasaway at yung mga gusto talagang lukuhin ang mga manguhuli ng lungsod na Lipa. Pero sa mga taong disiplinado, nakakatuwa at marami ho ang matutuwa dyan. Kaya ako nakakasigurado sa paring Nilo, na kung i-insist niya na ipatupad yon, i-implement na uli yung towing at clamping, ako yung isa sa sasama diyan. Yun ho ang isang dahilan para yung problema natin sa traffic, diyan ho magsimula ang solusyon. Maraming salamat sa ating mga veterano ng konseho. Kayo po ang wisdom ninyo ay aming inaasahan para makatulong sa traffic ng lungsod ng Lipa. Honorable Nilo Katipon. Ito yung second privilege speech na nabalita ko na si paring Mike ay may committee hearing na rin this coming Wednesday.
Yun yung ating mga senior citizen na pinaasa ho natin doon sa senior citizen pension na incidentally, ay ako rin hong author niya, nakita naman ho sa ordinansa. Pero 17,000, additional 17,000, o lumobo na yata to 27,000 ang senior citizen na hindi pa nakaka-avail ng local pension. Ako'y willing na aking i-waive yung sa atin. Pero yung mga matatanda nating kababayan, kung nakita ninyo, like Lidio Lopez Jr., 60 na. Pero hindi natin naramdaman. Parang 59 lang. Seryoso yung sinasabi ko kay paring Mike, pare, ayusin mo ang ating committee ng senior citizen. Dahil nakapending ho sa atin almost 17 to 25,000 na senior. Pero ang akin hong sinasabi dyan, ako ho'y may pagtataka. Dahil dapat ho yan ma-audit po yan ng DSWD sa kadahilan ng bakit kayo kabilis dumami ang senior citizen sa Lungsod ng Lipa. Hindi kaya nakaliban ang taga-Padre Garcia, hindi kaya nakaliban ang mga kung taga saan, Malbar, kung taga saan, yan ho dapat. Ito ho'y pribilehiyong ito ay para sa taga-Lungsod na Lipa. Local Senior Citizen Pension na ikinasikat ng grupo ng Bagong Lipa at nakasalba si Nilo. Pero ang nag-aabang ho ng Senior Citizen Pension ang umaasa ho ay more or less 20,000 po ang umaasang mabibigyan sila. Mr. Presiding Officer, comment lang po. Comment. Yes, the committee chairman. Actually, Mr. Presiding Officer, thank you, Mr. President. Ito po yan ay privilege speech na ng kagalang-galang na isa rin sa membro na ng senior citizen, ang aking kumpare, Consial Merlo Silva. Kailan ho yan? Consial Honorable Nilo Katipon, ito po ay last set pa ng council. Yun nga po. Yun ang ating... Kaya ho ako'y naniniwala, Mr. Chairman, ako'y naniniwala sa bagong pamunuan ng senior citizen committees na pangunguna ho ni Consial Mr. Chair, kagaya nung na-comment ko, nung nagdaang privilege ni Consial Merlo, ako ay kaisa sa mungkahin na iyan, sa kagustuhan ko rin, sa kadahilan ng gusto ko rin, na lahat ng ating mga senior citizen na taga-Lipa ay mabigyan o makinabang sa pribilehiyong iyan na sinasabi ng ating kagalang-galang na Nilo Katipon na siya ang author ng ating local pension ng ating senior. Anyway, Mr. Chair, ang ating pong sa ngayon ay ang pagkakaalam ko ay may ongoing ang validation kasi nga mayroong mga namatay na naglilinis, kumbaga Mr. Chair, ng mga listahan, and yung iba ay ang alam ko nililipat sa national. Pero anyway, Mr. Chair, ito po naman ay on the record, ako ay kaisa diyan sa gusto ng ating Consial Nilo na nung araw pa ay nasabi na ng ating kagalang-galang Merlo Silva na isama na lahat ang ating mga lolo't lola na makinabang sa pribilehiyong ito. Yaman din lamang ang ating chairman ng Committee ng Appropriation ay isa na ring senior citizen. Siguro it's about time na mapaglaanan ng sapat na pondo itong ating mga lolo't lola na mapasali na sa pribilehiyo para sa ating mga local senior. Gusto ko lang ngayong statement ni paring Mike na siya nakikiisa. Maraming salamat po. Pero dapat siya ang mamuno. Ang mag-initiate niyan na this coming preparation ng budget of 2026 ay ma-include, matawag ho niyan DSWD. Ako sa tunay, duda ho talaga ako sa pag-increase, sa pagbilis ng increase ng senior citizen. Baka ho tayo nalilibanan dito na nakukuha na yan nga, Mr. Chair, dapat ho ay ma-evaluate dahil ito nga ang pribilehiyong ito ay dahil kaya nga ang ginawa ho ng ordinansa kaya wala ho diyang pinili mayaman ka man o mahirap dahil ang katwiran ho diyan
ay yan ho'y mapakaliit na bagay pero napakalaking kasiyahan sa mga senior citizen. Ito'y pampahaba ng buhay. Yung 500 piso, may upo mo sa bingguhan, sa tungitan, ay isang malaking kaaliwan na sa... Ngayon ho, hindi na uso sine. Ang uso ho ngayon, Mobile Legend. Scattered. Yung mga ganyan pong uso. So yun yung panahon namin, ang uso ho nung panahon namin, ay baklay, tungit, magjong, yun kung sinasabi ko man hong ganito, pero yun ho ang dahilan kung bakit ho natin nabigyan ng senior citizen pension. Ang sinusod na lipang, akin lang sana ay ma-audit ng ayos ang mga senior kung yung bagay lihitin mong tagalupa or pasado sa requirements kasi nga tao rin lang ang may hawak sa DSWD nitong mga bagay na ito. Sige, Konsehal. Actually, Mr. Chair, doon sa tinuran ng ating kagalang-galang Konsehal Nilo, yan yung napag-usapan na rin. Yun nga, yung mga... Validation, and yun nga, ang inaano natin ay magigpit na. Talagang magigpit kasi nga, during pandemic time, napakarami talaga na lumipat, dito inampon, kumbaga inampon ng mga kamag-anak din na dito na nanirahan ng mga dating din dito. So ngayon ay parang nung mawala na yung pandemic, mga nagsibalikan na rin, kaya nga ongoing ang validation, Mr. Chair. So sa akin palagay, kung malililis talaga, ay malaki ang maidadagdag din. Kung hindi man malahat, gusto nating malahat, siyempre magdidepende sa budget ng ating city. Ano po? Yun lang, Mr. Chair. Konsehal Merlo Silva. Thank you, Mr. Chair. Alam nyo, bakit tayo nagko-concentrate sa senior citizen local pension? Bakit? Isayang ho ang pondo na pwedeng i-convert natin or pwedeng nating ilagay sa ibang programa. Katulad ng birthday gift na ordinansa ho ng inyong lingkod. Hindi po na ipatupad. Ang ibig sabihin, maganda ho yung programa. Pero, bakit natin ipipilit na maging sa local? Ay, ito na may pananagutan din ng national. At ang national, dito nang galing kung bakit may mga pension ang mga senior. Anong dahilan? At hindi lahat ng senior citizen ng lungsod na Lipa at yung magiging senior citizen pa ay bakit hindi nakasama sa national pensioners? Mr. Chair, ayun dapat. At pagtulungan natin dito na mga senior, lahat na ng senior citizen ng Lipa, yung senior na at magiging senior pa ay maging national pensioner. Upang sa ganun, ang pondo natin na inilalaan natin para sa senior citizen na locally binibigay natin ay mailaanam natin sa iba pang mga programa. Siguro yun ang dapat natin pag-aralan. Hindi yung tayo, may national law naman. Ay bakit yung ibang bayan? Baka lahat ng senior citizen na ibang bayan nakakatanggap sa national, tanging ang Lipa lamang. Baka maging dahilan pa ng national. Ay kayo naman taga-Lipa. Ay bakit namin kayo ipaprioritize? Ay kayo naman nagbibigay na. Siguro, Mr. Chair, bago natin nut-nutin lahat yan, yun muna ang ating tingnan. Paano magiging national pensioner ang lahat ng senior citizen sa lungsod na Lipa na walang titingnan, walang tititigan, lahat ng taga-Lipa ay dapat. Bilang kayo po ay bahagi ng miyembro kayo ng komitiba ng senior citizen, magtulungan po kayo ng chairman para malaman kung siguro, Mr. Chair, ang iyong with the permission of this honorable body, Mr. Chair, hihingin ko na ako'y bigyan ninyo ng isang karapatan or authority upang makipag-usap po ako sa national body, sa national senior citizen, upang sa ganon, hayag ko yung atin hong problema dito at ano ang mga papamaraan upang ang lahat nating mga kababayan ay maging national pensioner, Mr. Chair. With your permission. With the permission of the body, I think you are a good representative to speak to the national government with regards to your suggestion. At ano pa?
proud kami at happy kung yan ay magagawa at may sasakatuparan sa tulong po ninyo. I will. Thank you, sir. Comment lang, gusto ko yung sinasabi ng aking kaibigan na ni Consel Merlo. Kami nga tatlo, even na Parilidyo ay kasi senior lamang. Pero yung huli kong balita dito sa ating programa, ang inuuna daw yung 63. Kasama ka na, kami ni na Parin Nilo, hindi pa kasi 63. Kasi 62 lang ako. Tapos ito sinasabi naman ni Consel Merlo na makikipag-dialogue. This is our local pension. Tayo nagbabudget dito. May pakialam pa ba ang national na kailangan pa ba tayong kumonsulta doon? Para... Hindi ho yun ang ibig ko sabihin. Alin? Tayo dito, anong pakialam na national pension yun. Meron naman iba kasi national pension sa local. Yes. Ang ating pinag-uusapan dito yung ating local. Hindi ho. The reason why I'm suggesting na kung maaari, instead of using those money para dito sa ating mga local pensioner, ay national na ang managot. Di sa national pension na pala kami mag-apply, hindi na sa local, para doon pakinabangan. Yun na nga. Yun nga ang sinasuggest ni Consel Merlo. Baka pwede lahat na ng pension ay manggaling sa national para yung ibinibigay natin sa local, dagdag pa. Yun din. Yun ang kanyang I will join you. Ha? I will join you doon. Okay. At isa ba, Mr. Chair, yung sinasabi ni paring Aris na bakit inuuna daw ngayon is 63, ay palagay ko, may mali pa rin. Dahil ang senior citizen ay 60, hindi 63. Oh. Ang ibig sabihin, dapat. Dapat sana ho, at the age of 60, 59 pa, alam na natin kung sino magiging 61, 60, 62. Thank you, Mr. Chair. Tama ho yung kay paring Merlo na maikwan ho natin si national. Pero pansamantagal, habang may ordinansa sa city, ay talagang kung kailangan mga amendahan ng ordinansa na halimbawa sabi nga nila may 63, 65 yung inuuna, ang akin ho diyan 60 na talagang depression, pagkabuhay, yung talagang nangangailangan. Make it automatic. Make it automatic na ho doon sa 60, 61, 62 na automatic, hindi mo na kita mong hikahos yung buhay, siya na munang unahin. Makakaunawa naman siguro yung mga meron sa buhay. Pero ito ho, class legislation ay ang mangyayari ho dito, ay di yun nga, class legislation na ho. Pero yan naman ho, hindi lagay na lang sa IRR, sa kanilang pag-uusap ng DSWD. Pero more important ho sa akin yung investigasyon na nangyayari ho diyan. Noon hong unang, hawak ho yan ng Treasurer's Office. Yan ho ay partially, may bumabalik ho sa Treasurer's Office. Yung halimbawa, binigyan nyo ng allowance, perma. Ngayon ho, hindi na monitor ho ng Treasurer kasi wala na ho sa kanila. Nasa ibang pamamalakad sa DSWD. Hindi naman ho ako sa nagdududa sa DSWD, pero dapat ibalik ho yan sa Treasurer's Office kasi sila yung banded ng mga tao. Risk ho kasi yan ng mga taga-DSWD. At may mga senior citizen nga ho na minsan nagsasabi, nagsusumbong, hindi nila natatanggap yung pera. So yun ho ang ating kinukuha natin dito. So may mga bagay din naman ho na kailangan din ho nating pagigtingin. Dahil marami nga senior citizen ay nag-a-address talaga kadalasan sa pinagkawitan, Labak Anilaw, yung mga duluhan na hindi naman mga taga-roon. Yun ho ang aking gusto namang concern ho dito sa ordinansang ito. Mr. Chair, okay po. Siguro ho, bukas daw ho may committee hearing sa mga senior. Baka ho pwedeng through the chairman ay maisama na rin yung idea natin ito para isa na rin lang ang pulong bukas. Depende siguro sa chairman. If the chair... Ikukorek ko lang, Mr. Chair, Wednesday tayo nakaschedule ng committee hearing. May committee hearing ho kami ng isasama ko na rin para ho mapag-usapan na rin at magkama-up doon na po sa hearing. Ano po, Mr. Chair. Okay, salamat sa ating mga masisigasig na mga senior citizen at may malasakit sa lahat ng senior citizen sa lungsod ng Lipa. Mr. Chair, alam nyo, pagka ganyan, parang aayaw na naming tumindig. Dahil pagkakatindig namin, laging, alam nyo, pinakamasarap sabihin kami bata. Kaysa sabihin kami senior na.
Konsehal Attorney Gali Angeles. Binabati muna natin ang ating mga bisita. Nandyan po ang Kapitan ng Barangay Latag, si Kapitan Nato, Konsehal ng Barangay Pangaw, Konsehal Ino. May mga SK rin tayong bisita. Ayan, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat, Mr. Chair. Ang privilege speech ko po ay patungkol po sa Barangay Latag, yung pong kanilang hinihiling na kalsada. I would like to mention the resolution number 427 dated November 9, 2021. Ito po ay patungkol sa right-of-way issue ng mga taga-Purok 6 sa Barangay Latag. Nirekomenda po ng inyong lingkod ang pag-otorisa sa ating City Legal Office na simulan ang expropriation proceedings para sa access road ng taga-Barangay Latag. Ang lupa sa accessway na ito ay pagmamayari nila Ginang Susan at Cora Manggiat. Ang ating pong sanggunian ay naglabas ng resolution number 385 noong September 18, 2024 na nagpatibay sa Kautosang Pambarangay 2024-03 ng Barangay Latag. Nakasaad po dito ang pangalan, ang paglalaan ng pondong 2.8 million pesos para sa pagbili ng lupa na gagamitin para sa accessway patungo at palabas sa Purok 6. Nais ko po sana malaman ang status ng ating ng expropriation proceedings kung ito po ay nasimula na ng ating City Legal Office sapagkat matagal na pong inihintay ito ng mga taga-Latag. Ready na po sila. Nagkaroon na rin doon po ito ng yung evaluation and assessment of the property. Parang okay na naman po ito. Sana po ay mai-refer ito sa Committee on Real Estate para po ma-follow up natin kung ano po naging action ng local government unit dito. Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Real Estate. Likewise, Mr. Chair, pwede pong ma-respectful request to suspend the rules for a short time. Gusto ko lang po sanang bigyan ng pagkakataon si Kapitan ng Barangay Latag para po magbigay lang ng konting very short idea kung ano po ang nangyayari at bakit po napakahalaga nitong right of way nito sa Purok 6 sa kanilang barangay. I move for the suspension of the rules. Before the suspension, Mr. Chairman, may question lang ako kay Atty. Gali. Kailan yung na-refer sa legal yan? Nung ano po, 2021. Oo. So, gusto ho natin magkaroon ho ng award ng Sangguniang Panlungsod. Atin ho, lahat ng department na ganyan ka-delayed ang ating sitwasyon na hindi ho nagre-responde kaagad, ay atin ho kakasiguruhin sa budget hearing. Tanggalan ho natin ang budget ng lahat ng department na hindi ho tumutupad o delayed ang aksyon. Yun ho'y napakatagal na hong problema ng Purok 6 ng Latag. Kawaawa ho mga tao na akyat ho sa pader kung saan makakulaan sa ano. 2021 pa yan. So lahat ho sana ng ating mga department na may ganyan request tapos indiretso reklamo sa atin, nalalaman natin, atin nung harapin dito. Yun ho ang produkto ng LA. Yun, sila'y mag-accomplish, mag-responde ng mabilis. Kita ka ngayon ng pulis. Tumawag ka sa police in 5 minutes na riyan, wag lang traffic. So, okay. Yun din po yun, Mr. Chairman. Thank you. Na-refer na natin yung kay Atty. Gali Angeles sa Committee on Real Estate. Yung mungkahi ni Konsehal Nilo Katipon na i-check lahat ng mga delayed sa bawat department ay aking inire-refer sa Komitiba ng Good Government para ma-check niya lahat at maasikaso lahat ng mga pending. Konsehal Nilo, nire-refer ko ang iyong sinabi sa Good Government. There's a motion to suspend the rules. Any second? Seconded, rules suspended. Tinatawag ko po ang kapitan ng Barangay Latag para po magbigay ng maikling maikling pahayag kung bakit importante ang right of way sa kanila. At ano po ang kanilang naging hakbang para po matupad na itong kanilang minimiting right of way. Magandang umaga po sa inyo lahat sa ating
Vice Mayor, lahat ng mga sangguniang panlusod na narito, kami po ay humihingi po sa lalong madaling panahon na ang aming problema sa Purok 6 ay magbigyan ng daan para yung mga tao naman doon, isang purok po yun. 2018 po yan ang aking umpisan mula nang ako'y umupo. Pero hanggang sa ngayon po ay ang ginawa po namin ay talagang kami ay nagsumikap para dumating sa lahat ng ahensya ng gobyerno para masolve na po ang problema ng taga-Purok 6. Subalit ito po ay binadgetan po ng barangay PAN na 2.8 million para magkadaan ang taga-Purok 6. Sa bagay yung sinasabi po ni Consel Nilo at saka ni Atty. Gali ay talagang lubos kaming humihingi sa inyo kung paano natin kaagaran matapos po itong problemang ito. Sapagkat kami ho ay nagdaramdam din sa mga taga-Purok 6 na hanggang sa ngayon ay paragang dumarating sa punto na ang sangguni ang barangay walang ginagawa. Pero tama ho sinasabi ni Consel Nilo Katipon, wala na ako sasabihin kung saan napipinding. Kasi yan ay bawat committee hearing na ginaganap po namin ni Atty. Gali, bilang sa Atty. Gali po yung aking attorney para sa legal basis, ay talagang kami umaaten. Kaya sana sa sangguniang panlusod sa pangunguna ng ating Vice Mayor Morada ay sana ay kami matulungan ang problema ng taga-Purok 6. Muli, magandang umaga sa inyo lahat. Sige, Consel Mero Silva. Kapitan, excuse. May tatanong lamang po. Ito gahong pinag-uusapan nun nating right of way, privado ito, tama po? Privado. Apo. Ano ho ang sabi noong may-ari ng property? Willing silang ibenta yung property? Meron po, yun ang nagkuhan ho diyan ay talagang taga-assessor para maikuha kung magkano. Ano pong maikuhan? Yung babayaran baga o ano. Hindi naman kaya namin i-donate niyon eh. Opo. Ano nga ho ang present situation between the barangay and the owner of the property? Ano po ang status na ngayon? Ang status ngayon ay sa totoo lang, nung unang kinausap namin ng may-ari ng property, ay nung una hindi maliwanagan nila kung paano. Kasi yung sinasabi, sa simula, dapat ang sisihin daw ay yung Kalmarlan. Yun ang biyari. Pero hindi sila. Pero yun ang the way. Kaya kami lumapit din, nakipag-usap din kami kinakakura. Sa totoo lang naman kami nitong huli, nariyan si Atty. Gali, kausap na namin. Ay parang ang pagkukuha nila hindi sila nagbibinta, hindi sila kahit dumi. Kaya ang problema nga namin, kaya nga kami humihingi sa inyong tulong, total man kami dumaan sa lahat ng proseso. Bakit nyo nag-come up na nagkaroon kayo ng appropriation of 2.8 million to purchase the property? Bakit po nagkaroon na kayo ng isang ordinansa na maglaan kayo ng 2.8 para po sa property? Ngayong hindi pa po pala alam or hindi kayo nagkakasundo noong may-ari ng property. Ayun ang kasi pagdating ho doon sa parte na iyon, may umaattend naman dito ng committee hearing Hindi, bakit nga po dumating sa punto na nakapaglaan kayo ng 2.8 million for the purchase of the property? Ngayon, hindi pa po pala kayo maliwanag ang usapan ng may-ari ng property. Ayaw nga pumayag ng may-ari ng lupa. Dumaan kami sa proseso. Ay bakit nga po nakapaglaan kayo ng 2.8 agad? Kami nakipag-dialogue din dito sa ating budget, sa assessor, kung ano. Lumabas ang punto na ang babayaran, binisita yun ng taga-assessor kung magkano ang isang square meter. Lumabas doon, talaga kami lumapit din kay Mayor para kami matulungan kung sakali man sa city na lang ang bumayad. Okay. Ngayon, kung anong... Kapitan, Consel, ano na natin, pwede naman natin itong maano sa committee hearing o sa... Kaya ko lang, gusto ko malinawagan
kung ano talaga yung status na. Tama. Opo. Pareho tayo ng tanong kanina. Pwede natin itanong yan dun sa nagko-committee hearing, sa abogado mamaya. Siguro mamaya na, no? Dahil hindi naman ito kailangan ma-discuss dito sa floor. So para mas maliwanag sa atin. I-resume na lang natin ang session. Pero ito ay naka-refer na sa komitiba on real estate kay Atty. Gali Angeles. At sana sa madaling panahon ay matapos na ang problema ng mga taga-Purok 6. Mr. Chairman, resume the session and reading of the minutes of the previous session. Ay, may privilege pa yan. Session resume. Privilege si Konsehal Mike Lina. Mr. Presiding Officer, magandang umaga po. At sa lahat ng mga bisita na narito. Bago ang lahat, kagaya ng nasabi ng ating Vice Mayor Michael Gerald Morada, sa pasasalamat sa ating mga kawani at mga empleyado ng ating lokal na pamahalaan sa pagtulong at pagdamay sa ating mga naapektuhan ng mga nakaraang bagyo na talagang marami sa mga kababayan natin ay atin hong pinasyalan sa mga kanya-kanyang evacuation center. At Mr. Presiding Officer, sa pag-iikot ng inyong Konsehal Mike Lina sa mga evacuation center, ay napansin natin na nakita natin yung sitwasyon nila na kung saan ay talagang mostly ang ginagamit talaga ito yung ating mga schools, mga classroom. Natatandaan ko, Mr. Chair, nung panahon ng COVID, ako'y kasama rin, ako'y executive assistant pa nung panahon ngayon, kasama ho tayo ng butihing Mayor Eric, ay nakikita natin sa mga evacuation center na mayroong mga tent or kumbaga yung tent na pansamantala ay doon natin nilalagay yung ating mga evacuees na sa palagay ko it's about time, Mr. Chair, na mapag-aralan din or mapunduhan at mapag-aralan ng chairman ng ating, mapagandaan ng ating chairman ng disaster. Itong mga sakunang ito sapagkat hindi natin tiyak kung ilang bagyo pa ang darating at ilang pamilya pa, ilang tao pa, ilang kababayan natin ang maapektuhan. Na madadala na naman sa mga evacuation center natin. Palagay ko, sa ganung pamamaraan, kahit pa paano, maiwasan din yung pagkakahawa-hawa ng mga sakit. Marami kasi napansin ko, mga bata rin, naroon, ay pagkasama-sama talaga, ay prone na magkahawa-hawa kung may mga sakit na naroon din. So, palagay ko, dapat paglaanan na ng sapat na pondo para maka-acquire tayo ang city para sa preparedness sa atin sa mga bagyong darating pa. At gayon din, yung matagal nang sinasabi ng ating chairman ng disaster, yung mga yung mga boat na pang-rescue ay sa dami ng binabaha, ay dapat siguro ay mapagandaan. Iba yung naghahanda-handa tayo ang ating lokal na pamahalaan sa mga ganitong sakuna. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. I-refer ko muna sa Committee on Disaster. Matter brought up by Konsehal Mike Lina is referred to the Committee on Disaster. Mr. Chairman, when it comes to funding, tayo naman ay may calamity fund. At alam naman natin na idineklara ng probinsya ng Batangas na ang Batangas ay during that time ay calamity area, Mr. Chair. Siguro, yung calamity fund, tingnan natin kung nagamit baga. At kung kulang, hindi naman pwede sabihin natin kulang dahil lagi namang nagtitira tayo. At siguro, sinasabi ni Paring Mike ay Honorable Merlo, ang sinasabi ko, ay it's about time siguro upang mapagandaan natin ito ay mag-acquire o bumili ang city government. Kasi nung mga tent din na kung saan pwede nating mailagay sa ating mga evacuation center nang makita naman natin
may ayos naman natin yung ating mga kababayan na dinadala ng itong mga evacuees na dinadala sa evacuation center. Sige po, Mr. Chairman, ng disaster risk. Ayun sa binobrot up ni Kunsel Mike, napaprobang ko na last year pa yung pagbili noong rubber boat. Meron ng ibinigay authority tayo sa mayor na pwede na tayo mag-purchase anytime. Isama na natin sa ating chairman ng ating disaster, baka may sasama na rin natin yung aking sinasabi o kung hindi man mga tent o mga higaan. Kasi nakikita ko mga karton lang ang pinag-ihigaan. Di sa kaming nagpalabas ako ng pondo, may bibigay ako sa barangay, nagpo-purchase lang, magugulat na lang kayo kung ano, at bibigyan ko ang lahat ng barangay, 72 barangay. Paghahanda ito yung sarili kong budget. Pero sa sinasabi rubber boat, ito yung nabigyan ko na naipasa na ito, may authority na ang mayor na to purchase paghahanda nga sa kalamidad na ito. Mr. Chair, ito mga aking tinuduran para lang sa preparedness natin ng ating city. Mr. Chair, alam mo natin yung 5% as a calamity fund, yun yung 70% of that 5%, pwede yung gastusin yan without calamity for the preparation ng kalamidad. Siguro yung sinasabi ho ni Paring Aris, di ko lang kung alam kung tayo yung nakapagpasa ng ordinansa or doon sa disaster council ay nagkaroon sila ng mga resolution upang bilhin yung mga pangangailangan. But sabi ko ho, yung 70% o 5%, pwede hong gastusin na yan for that preparedness, Mr. Chair. Okay. At doon sa sinasabi naman ni Honorable Kunsel Mike, doon sa hawa-hawa ng sakit doon sa evacuation center, siguro ang health na mag-aral dito kung paano maiwasan. Ito po ay referred sa committee ng disaster dahil ang kanya po mungkahi ay mga gamit para maiwasan po ito. Mga gamit. Pero yung sakit, hindi ko kayang gamutin. Hindi ko kayang gamutin ang sakit. Hindi ko alam para maiwasan. Pero hindi. Yung sa preparedness nandoon, tama. Handa-handa ang chairman ng disaster. Pero yung paghahawa ng sakit, ay willing and expert to do that. Ang aking pong sinasabi, ito po yung pamamaraan niya para maiwasan natin na magkahawa-hawahan. Pag nandun na, may sakit na, ibang usapan na yan. Pag nandun na at nagkahawa-hawa na nga. Kaya nga po tayo magpe-prepare para hindi umabot sa may sakit. Yun lang Mr. Chair. Thank you very much. Maraming salamat. Any other more privilege? Wala na po. Kung wala na po, hinihingi ko ang ating chairman ng rules. Akin hong iminumungkahi na maipasa sa session ito ang minuto ay akin ho sanang isinususpinde na mabasa ang minutong ito ng July 14 at July 21 dahil brown out. Dahil wala pong paso. Walang paso. Meron po tayong mungkahi na isuspend ang reading ng minutes, ang pagbasa ng mga minuto ng nakaraang mga sesyon, July 14 at 21. Any second? Seconded? Clarification sa IRR. Ito may penalty ang sekretary dito. Walang penalty. Lagyan natin ng penalty. Merienda. Alam naman natin na nung nagdaang linggo ay wala tayong pasok dahil sa panahon. So any second? Seconded, the motion is hereby approved. Business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the city mayor transmitting to the august body the request of Colonel Claro M. Tamayo Jr. for the passage of a tax ordinance granting exemption for 187 parcels of land owned by various owners for payment of transfer taxes for deliberation and appropriate action. Refer to the Committee on Ways and Means. Number 2, reclassification request from agricultural use into residential use of Mrs. Rose Ann Loho of 167 square meter parcel of property located at Barangay Banay-Banay, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 3, reclassification request of Ms. Abelia Latorre of 372 square meter parcel of property
from agricultural use into residential use and 100 square meter parcel of property from agricultural use into commercial use located at Barangay Lumbang, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 4, reclassification request of from residential use into commercial use of Ms. Abigail Dueñas of 240 square meter parcel of property located at Barangay Siete, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 5, reclassification request from agricultural/residential use into commercial use of Mr. Alfredo Amparo of 1,163 square meter portion of property located at Barangay Sampaguita, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 6, reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Leonardo Manjares Jr. of 150 square meter parcel of property located at Barangay Maraway, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 7, reclassification request from agricultural use into commercial use of Mrs. Evelyn Palikpik of 307 square meter parcel of property located at Barangay Inos, Luban, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 8, reclassification request from agricultural use into residential use of Mrs. Donabel M. Vendivel of 200 square meter portion of property located at Barangay San Francisco, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 9, reclassification request from agricultural use into commercial use of Mrs. Clara Rosetta of 416 square meter parcel of property located at Barangay Paguling, Imbata, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 10, reclassification request from agricultural use into commercial use of Mr. Arnold Florendo of 144 square meter portion of property located at Barangay Plaridel, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 11, letter of the City Administrator forwarding the request of Mr. Arnold Florendo for the issuance of special use permit for the proposed cell site located at Barangay Plaridel, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 12, letter of the City Mayor endorsing the request of Biscocho family to allow them to dismantle a portion of the wall of Sampaguita Elementary School to address the drainage issue, and in return, they will donate an adjoining 1,000 square meter parcel of land to the same school for appropriate action. Refer to the Committee on Public Works assisted by the Committee on Land Use. Lead Committee, Public Works. Other matters? I move to adjourn. There is a motion to adjourn the session. Any second? Seconded. Session is adjourned.